Isang petisyon ang ikinasa ng iba't ibang organisasyon sa Change.org sa Canadian Embassy para mas pabilisin ang re-importation ng 50 container vans mula sa Canada na naglalaman pala ng hazardous waste. Itinambak ang mga ito sa ating bansa simula pa noong June 2013. At kaugnay ng isyong ito, makakapanayam natin si Representative Leah Pakis ng party list na Ang NARS na isa sa mga nagsulong ng petisyon. Good morning po, ma'am. Good morning. Alright. June 2013 pa. So in a few months, it's gonna be a year na nakatambak sa atin itong 50 container vans na punong-puno ng basura. Oo, kasi hindi agad kinuha ng chronic plastics. Ngayon, nakita ng DNR na something's wrong. Nagpunta sila sa Valenzuela. Saan ba galing itong mga basurang ito? But they didn't know. So, tinimbrihan nila ang BOC na tingnan yung maigi. So, nung dumating itong mga ito, yan, Ito, nakikita natin sa ating TV screens ngayon. Ano po ba ang laman nitong mga container van na ito? Heterogeneous yan, halo-halo. Anong ibig sabihin po nun? Iba't iba. Kasi meron kasi sa Basel Convention na dapat basura homogeneous. talaga, ma'am. Kung plastic lang, plastic lang. Oo, pero ito, hindi lang plastic. Meron pang mga adult diapers. Ay, Diyos ko. Talagang basura. Oo. Talagang basura siya. So para siyang yung mga nasa dump site, Yes. nilagay sa container van, Para itapon sa atin. tapos tinapon sa atin. Ito'y basura ng Canada. Na ayaw nila, of course. Oo. So, kala nila basurahan tayo. Yun nga sinasabi natin, hindi basurahan ang Pilipinas, ng basura ng Canada. Paano nakapasok sa Pilipinas ito? Naka-van, 50 40-footer na van yan, na unti-unting pumasok. Kaya hindi siya agad nakita. Ibig sabihin, nakita siya, pero nakita na walang kumukuha. Pero ano yung, kasi may mga papeles naman yan bago makadaong sa ating bansa. Ano yung nakasulat doon sa papeles, sa mga dokumento na laman supposedly nitong mga container vans na ito? Ang nakalagay kasi doon ay waste. So, hindi natin, dapat kasi sa Basel Convention, dapat homogeneous, pare-pareho ang waste. Okay. Kung puro plastic siya, kung gusto natin sanang gawing business yan, dapat puro plastic. Hindi ang halo-halong may napkin, tapos ngayon nakikita natin, nagli-leaching na siya, tumatagas. Tumatagas na. Oo. So, linawin lang natin, ma'am. Tumatanggap tayo ng waste, pero ito yung recyclable na waste. Katulad ng all plastic, Yes, na pwede all pa paper, nating, all paper, na pwede pa nating i-recycle kasi may mga ganyang negosyo. Pero yung ganitong klaseng basura na galing sa dump site at halo-halo, ay bawal na yan. Bawal yan kasi may batas tayo, RA 6969, at saka yung Basel Convention. Okay. So doon yung mga toxic waste, nuclear waste, and hazardous waste, hindi dapat pinapasok sa bansa natin. Now, ang sabi ninyo, tumatagas na ngayon itong mga container van na ito. Ano naman ang pinopost na threat nito or risk nito sa kalusugan, lalo na ng mga nagtatrabaho dyan sa lugar na yan? Yan ang concern ng Ang NARS. Kasi ang concern natin, kalusugan. Hindi natin alam kung sa totohanan lang, dahil hindi naman natin nakikita yung loob ng basura. Ang nakikita lang natin yung labas, hindi naman lalabas yan o wala naman tayong pang search. So, hindi mo alam kung may hazardous dyan, meron dyan mercury, meron dyan kung ano-anong mga chemical waste na nakalagay. You don't know. Baka may hospital waste pa dyan, hindi natin alam. So, kung halimbawa kung may sakit, it can cause a lot of sickness in our people. So kung kunyari may hospital waste dyan or ano yung mga posibleng sickness na makuha ng mga tao na nandyan sa paligid Hindi ko ano yung mga sakit katulad ng cancer. Pwede nating makuha kung may nuclear dyan, na tinapon sila, di ba? So, yun kung may mercury dyan. Maraming poisoning. Poison. Lahat makukuha natin yan. Kasi long term naman yan. Hindi naman agad makikita mo na may sakit ka. Pero dahil nandito sa atin, syempre, it goes with the environment. Tapos nahihinga mo siya, di ba? Tapos hindi mo alam, nahahawakan din ng iba sa kanila. And then, we're talking about 50 container vans. Yes. Gaano karami po ito? Ilang tonelada yan? 5 yan, 40-footer. So, napakalaki nitong basurang ito. Kaya nga, nakiusap kami sa Change.org at yung grupo namin na we are 7, PS Link, Bantoxics, Peace Convergence, Greenpeace, so ASOG, yung Mother Earth, lahat kami are working towards this kasi ang civil society ang affected. Bata, matanda, diba, nanay, tatay. At dahil basura ito ng Canada, ano ang sabi ng Canada?
May embassy sila dito. Anong sabi ng Canadian Embassy? Sumulat na alam ko, sumulat na ang customs, sumulat na rin ang DNR. Kami rin, sumulat na ako as ang nurse. Wala pa silang sagot. Kaya nga gusto nating madaliin ito because this is their responsibility, especially ang Canada through the Canadian Embassy. Sana naman sumali ang ating mga kababayan sa petition natin to sa change.org. Na-i-call yung attention ng Na-i-call ang Canada. attention para maalis ito sa atin at bayaran nila yung mga ginasta naman ng gobyerno para ma-disinfect tong mga ito. May ginasta na ang gobyerno natin to disinfect. Kasi dinisinfect yan. Kasi nga natatakot tayo na baka mamaya yung mga tao sa paligid maapektuhan na nito. Magkano ang ginastos na ng gobyerno at balak ninyong ipa-reimburse sa Canada for disinfecting all these waste? For the 18 lang 18 lang kasi nabuksan, meron na tayong around 20,000 na nagagasta para dito. So, hindi pa... 18 pa lang ang nabubuksan. Oo. So, hindi pa natin alam kung the rest of yung 50, I mean, more than 30, Hindi na natin bubuksan yun. hindi natin alam kung anong laman nun. Kaya nga wag na lang, kasi 18 na yan. Tapos nalulugi din ang ating gobyerno dahil mabasura siya, hindi naman sila nagbabayad. Mga 36 million na dahil nakatenga sila doon, syempre dapat bayaran yung space, di ba? Oo. So malaki ang nalulugi sa ating gobyerno. But the government is doing everything para makalabas sila. And we're asking now the support of the civil society to please join us with our petition. So, talagang, if I may say, dead ma lang ang Canada dito? Wala pa kasi ako, ang sulat ko March 17. April 4 na ngayon. Wala pa rin. Wala pang sagot. So yun siguro ang dapat pagtulungan natin mga kababayan natin. Okay. Kasi para sa atin to. So, how do you join the petition? You just go to change.org, hanapin Hindi Basurahan ng Pilipinas. Hindi basurahan ng Pilipinas and sign up. Yes, sign up. Oo. Tapos meron din kaming signature na mga tao naman ang pumipirma. So, at saka sana din yung Basel Convention natin ma-ratify. Pati yung RA 6969 na hindi na talaga pwede magpasok ng basura dito sa atin kasi ang dami na rin naman natin basura. So, dapat maayos natin basura natin. Gusto na nga natin may zero waste at mag-recycle. Pero sana yung mga basura ng ibang bansa, wag nila ipasok sa atin dahil hindi naman tayo basurahan. At the end of the day, kailangan magtulong-tulong tayo na Yes. iparinig sa buong mundo na hindi po basurahan ang aming bansa. Yes, that's what we want. Alright, maraming salamat po Representative Leia Pakis ng party list na ang NARS. Ayon naman sa isang source sa Canadian Embassy, magbibigay sila ng kanilang formal na pahayag oras na naisumite na ang petisyon sa kanila.